Magandang hapon sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin sa hapon na ito ay ang Kabanata 24, Unang Digmaang Pandaigdig noong 1914 to 1919. Ang Unang Digmaang Pandaigdig ay tinawag na Great War. Inasahang ito ang magwawakas sa lahat ng mga digmaan. Subalit hindi ito nangyari. Ang iba't ibang puwersang nagsama-samang nagpasiklab ng digmaang ito ay hindi lubusang naglaho sa pagtatapos nito. Ang mga ito rin ang nagbigay buhay at nagpasiklab mula ng pag-aalab ng apoy ng pag-aalitang humantong sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang nasyonalismo, kompetisyon sa ekonomiya, ang sistema ng alyansa at ang pag-uunahan sa paggawa ng mga armas ang pinakamahalagang puwersang nagtulak sa madugong labanan naganap noong unang digmaang pandaigdig. Nasyonalismo. Ang pag-igting ng damdaming nasyonalismo ay isa sa pinakamalakas na pwersa na nagtulak sa mga bansa sa Europe tungo sa landas ng pakikipdigma. Ang pagtatatag ng malayang estado ng Germany at Italy noong 1870 ay nagpalakas ng kanilang pagnanasang mapalakas ang kanilang posisyon sa harap ng matinding kompetisyon ng mga bansa sa Europe noon. Ang banta ng paglakas ng pwersa ng nasyonalismo sa iba't ibang grupong bumubuo ng imperyo ng Austria ang nagtulak dito na itatag ang dual monarchy ng Austria-Hungary. Ang pagnanasang isulong ang kani-kanilang mga pambansang interes sa ngalan ng nasyonalismo ay isa sa mahahalagang dahilan para masagawa sila ng mga hakbang na nagbigay daan sa pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig. Pagkakaisa ng Germany. Bago dumating ang ika-19 na daang taon, ang Germany ay isa lamang geographic expression. Maraming mahalagang pangyayaring nagbigay daan sa pagkakaisa ng Germany. Ang pagkatalo ng Austria sa kamay ni Napoleon Bonaparte ang nagwakas sa Holy Roman Empire. Dahil dito, naging malaya ang iba't ibang estadong matagal nang nasa ilalim ng kontrol nito. Noong 1806, ang mga German state ay inorganisa sa Confederation of the Rhine. Ito ang nagbigay sa kanila ng anyo ng pagkakaisa at nagbigay ng estruktura para makipagtulungan sa pagpapatupad ng kanilang pangkalahatang layunin. Noong 1815, napalitan ang Confederation ng German Confederation na nilikha ng Kongreso ng Vienna. Ito ay binuo ng 39 German states kung saan ang Austria ang nanguna. Ang dalawang confederation na ito ang nagsilbing pauna sa pagkakaisa ng Germany bilang isang malayang nation-state. Sa 39 German states, ang Prussia at Austria ang naging pinakamalakas. Hindi na iwasang ang dalawang estadong ito ay maglaban para makuha ang pamumuno sa mga German state. Nanguna ang Prussia sa paggawa ng mga hakbang para iposisyon ang sarili nitong maging ganap na pinuno ng German states. Una, inorganisa nito ang Zollverein. Ito ang economic union ng lahat ng German states liban sa Austria. Sa ilalim ng Zollverein, ang mga kasaping estado ay gumamit ng pare-parehong salapi at inalis ang mga balakid sa kalakalan sa pagitan nila. Dahil dito, napadili ang kalakalan at napalakas ang kanilang mga ekonomiya. Pangalawa, ginawa nitong moderno ang hukbo nitong naging pinakamalakas sa buong gitnang Europe. Pangatlo, nagpatupad ito ng agresibong patakaran para sa industrialisasyon, nagbigay rito ng kalamangan sa ibang mga bansa sa Europe. Ang nasa likod ng masidhing pagsisikap ng Prussia na mangibabaw sa lahat ng mga German state ay si Otto von Bismarck, ang punong ministro ni Wilhelm I. Siya ang nagbigay linaw sa pangitan at direksyon ng tadhana ng Prussia bilang isang makapangyarihang bansa. Pinagsikapan niyang mabuo ang lahat ng German states sa ilalim ng pamumuno ng Prussia.
Ayon sa kanya, ang tadhana ng Prusya ay mabibigyang katuparan lang sa pamamagitan ng blood and iron. Nakahanap siya ng mapagkatiwalaang kakampi sa mga junker na kumakatawan sa military aristocracy ng Prusya. Ang Austria ang pinakamalakas na kariban ng Prusya para sa liderato ng mga German state. Pinagsikapan ng Prusya na hindi maisama ang Austria mula sa binuo nitong German state. Nakumbinsi ni Bismarck ang Austria na sumali sa digmaang laban sa Denmark para mapalaya ang Schleswig at Holstein, dalawang German states sa hilaga na nasa ilalim ng kontrol ng Denmark. Sa pagsasamang ito, nagtugumpay sila sa pagpapalaya ng dalawang estado. Subalit, ang isyu kung sino ang dapat na nagkontrol sa Schleswig at Holstein ay nagbigay daan sa pagsiklab ng 7 Weeks War ng 1866 sa pagitan ng Prusya at Austria. Napanalanan ito ng Prusya. Nasakop nito ang Schleswig at Holstein. Sa kapilang dako na pilitan ang Austria na ibigay ang Venice sa Italy at hindi maisama mula sa German Confederation. Sa pagkatalo ng Austria, ang Prusya ang naging malinaw na pinuno ng mga German state. Mahalaga ring bigyang pansin naging maluwag ang pagtrato ng Prusya sa Austria pagkatapos ng digmaan. Hindi ito pinarusahan o ipinahiya. Hindi ito binuwag o sinakop ng Prusya. Ayon sa mga scholar, ito ay patunay ng katalinuhan ni Bismarck bilang isang statesman at isang strategist. Ayon sa kanila, ang pagiging maluwag sa Austria ni Bismarck ay ang paraan niya upang manatiling neutral o walang kinikilingan ang Austria kung sakaling kailangan ng Prusya na makipaglaban sa France. Pagkakaisa ng Italy. Katulad ng mga German state bago ang ika-19 na taon, ang Italy ay binubuo ng maliliit at magkakahiwalay na mga estadong pinamumunuan ng mga prinsipe at ang ilan ay nasa ilalim ng kontrol ng imperyo ng Habsburg. Nagsimulang mabuhay ang Italian nationalism noong panahon ni Napoleon. Matagumpay niyang napaalis ang mga Austrian mula sa Italy at itinatag ang kaharian ng Italy. Subalit ito ay panandalian lamang dahil muling napaghiwalay ang teritoryo ng Italy sa maliit na mga estado at nalagay sa kontrol ng Austria liban sa Sardinia ng Kongreso ng Vienna noong 1815. Ang mga pagtatangkang wakasan ang pangingibabaw ng Austria sa pamamagitan ng isang serye ng mga pag-alsa mula noong 1820 hanggang 1848 ay hindi nagtagumpay. Ang Risorgimento o Resurrection ay isa sa pinakamahalagang kilusang inilunsad ng mga Italian nationalist para sa pagkakaisa ng Italy. Si Giuseppe Mazzini noong 1805 to 1872 ang pinuno nito. Isa siya sa mga nagtatag ng Young Italy. Isa itong organisasyong masigasig na nagsikap para sa liberasyon ng Italy mula sa Austria. Si Mazzini ay madalas tinutukoy na soul of Italian unification dahil siya ang nagbigay ng inspirasyon at ang vision para sa isang nagkakaisang Italy. Pinaalab ng Risorgimento ang apoy ng Italian nationalism na nagpasiklab ng pagkikipaglaban para sa pagtatag ng isang malayang Italy. Si Count Camillo Cavour noong 1810 to 1861 ay isa sa pinakaprominenteng pinunong nakipaglaban para sa pagkakaisa ng Italy. Siya ang punong ministro ng Sardinia sa ilalim ni Victor Emmanuel II. Para mapaalis ng mga Austrian mula sa Italy, isinalin niya ang Sardinia sa Crimean War noong 1854 bilang kakampi ng Great Britain at ng France laban sa Russia.
Dahil dito, nakakuha ang Sardinia ng tulong mula sa France sa digmaan nito laban sa Austria noong 1859. Sa pagkatalo ng Austria, nakuha ng Sardinia ang Lombardy. Dahil dito, nabansagan si Cavour na brain of Italy unification. Sa harap ng lumalakas na Italian nationalism at ang matatagumpay na hakbang na isinigawa ni Mazzini at Cavour, napabagsak ng mga tao sa Parma, Modena at Tuscany ang kanilang mga Austrian ruler at sumama sa Sardinia para mabuo ang kaharian ng Italy. Ang Savoy at Nice sa French border ay binigay kay Napoleon III para maiwasan ang pagkikialam nito sa mga nagaganap sa Italy. Sa kabilang dako, bumuo si Giuseppe Garibaldi noong 1807 to 1882 ng isang hukbo, ang Red Shirts, at nagmarcha sa kaharian ng dalawang Sicily at sinakop ito. Isinuko niya ang Naples at Sicily kay Victor Emmanuel II para sa kabayanihang ipinamalas niya. Binansyagan siyang Sword of Italian Unification. Noong 1866, sumali ang Italy sa Prussia laban sa Austria sa Seven Weeks' War. Bilang gantimpala, nakuha niya ang Venice. Noong 1870, sinakop ng Italy ang Rome at ang Papal States. Ito ang kumumpleto sa pagkakaisa ng Italy bilang isang nation-state. Imperyong Habsburg. Noong ika-18 na taon, kontrolado ng Imperyong Habsburg ang malawak na teritoryo. Kabilang dito ang Austria, Hungary, Bohemia, Hilagang Italy, karamihan sa mga German state at pati ang Spain. Dahil dito, ang isa sa pinakamalaking hamong kinaharap ng imperyo ng Habsburg ay kung paano mahalaan ang isang multi-ethnic population. Nabibilang dito ang mga Magyar, ang pinakamalakas sa lahat ng mga ethnic group, ang mga Italian at ang mga Slav. Ang kapangyarihang politikal ay nasa kamay ng mga German speaker na minor de edad dahil ito ay kumakatawan sa 1/6 ng populasyon. Ang paglakas ng diwa ng nasyonalismo sa mga multi-ethnic subject people na ito sa imperyo ng Habsburg ay naging malaking banta sa katatagan at sa integridad ng teritoryo dito. Para mapatahimik ang pag-iingay ng mga Magyar para sa mas malaking kapangyarihang politikal, pumayag ang imperyo ng Habsburg na itatag ang dual monarchy ng Austria-Hungary noong 1869. Ibig sabihin, kinikilala ang Austria at Hungary bilang dalawang malaya at pantay na estado sa ilalim ng iisang hari. Nagkaroon ng sariling pamahalaan at sariling wika ang bawat isa. Habang napatahimik nito ang mga Magyar, naiwan naman nitong galit at balisa ang mga Slav. Ito ay napaalala ng pagsisikap ng Russia na maging big Slav brother na magtatanggol sa mga karapatan at interes ng mga Slav sa buong Europe. Ang Pan-Slavism ay nakatulong sa pagpapaalab ng apoy ng nasyonalismo na lalong nagpagalit sa mga Slav sa imperyo ng Habsburg. Ang Imperyong Ottoman. Nagtatag ng imperyo ang Ottoman Turks sa Anatolia, Turkey noong ika-13 hanggang ika-14 na taon. Nasakop nila ang Constantinople noong 1453 at nagpatuloy na sakupin ang Imperyong Byzantine. Ang Constantinople ang naging kapital nito. Kalaunan, pinalit ang pangalan nito at ginawang Istanbul. Umabot ang kapangyarihang ito hanggang sa Balkan Peninsula at sa Fertile Crescent. Subalit noong ika-19 na taon, nagsimulang humina ang kapangyarihan ng Imperyong Ottoman. Tinaguriang pa itong Sick Man of Europe. Isa-isang nakamtan ng mga teritoryo nito ang kanilang kasarinlan. Ipinaglaban ng mga estadong ito ang kalayaan dahil sa pagkamulat
nadulot ng diwa ng nasyonalismo. Mula noong 1821 hanggang 1829, nakipaglaban ang Greece para makamtan ang kasarinlan nito. Ang Serbia ay nabigyan ng otonomiya noong 1859 at naging malaya noong 1878. Ang Bulgaria ay naging autonomous noong 1878 sa pamamagitan ng Kongreso ng Berlin at naging malaya noong 1908. Pagdating ng 1912, napaalis ng mga Turk mula sa Balkan Peninsula liban sa Istanbul noong 1912, naging malaya na rin ang Albania. Imperyong Russian. Mula noong ika-17 taon, ang Russia ay pinamunuan ng dinastiyang Romanov na nagtatag ng isang absolute empire. Si Peter the Great noong 1682 to 1725 ang naglatag ng pundasyon ng westernization ng Russia. Pinalawak niya ang hanggan ng imperyo at pinalakas ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga bagong industriya at pagpapagawa ng mga kalsada at kanal para magkaroon ito ng daan patungong dagat. Nakipaglaban siya sa Sweden at nakuha siya ng mga teritoryo sa Baltic. Ginawa niya ang kanyang sarili bilang pinuno ng Russian Orthodox Church. Si Catherine the Great noong 1762 to 1796 ay isa ring mahalagang pinuno ng Romanov. Pagpapahayag ng nasyonalismo. Napalalim ang hidwaan sa pagitan ng mga bansa sa Europe ng labis na nasyonalismo. Napaalab nito ang pagkamuhi ng mga tao sa isa't isa. Para sa iba, ang nasyonalismo ay naipahiwatig sa pagnanasang isama sa kanilang bansa ang mga teritoryo kung saan naninirahan ang mga taong katulad ng kanilang lahi. Naging problema ito ng mga bansang nakasakop sa mga ito. Halimbawa, nais ng Serbia na sakupin ang Bosnia at Herzegovina dahil ang mga tao rito ay mga Slav. Subalit ang teritoryong ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Austria. Isinulong ng Russia at ang Pan-Slavism o ang kilusan para mapag-isa ang lahat ng mga Slav sa ilalim ng Russia. Lumikha ito ng alitan sa pagitan ng Russia at ng Austrian-Hungarian Empire na nagkokontrol sa malaking bahagi ng silangang Europe kung saan naninirahan ang mga Slav. Maaari din itong lumikha ng alitan sa Serbia. Nais naman ng France na mabawi ang Alsace-Lorraine na nakuha ng Prussia noong Franco-Prussian War ng 1870 dahil ang mga naninirahan dito ay mga French. Ang tunggalian sa ekonomiya. Labanan sa tariff at kompetisyon para sa merkado. Nabago ng pagtatatag ng German Empire ang balance of power sa Europe. Nagsimulang na maramdaman ang presensya ng Germany sa larang ng ekonomiya. Ayon sa mga historiador, noong 1871, 31% ng kabuuang industrial na produksyon o industrial output ng mundo ay galing sa Great Britain, habang ang produksyon ng Germany ay nasa 13.2%. Malinaw na nangunguna ang Great Britain noong panahong iyon. Nabago ang larawang ito pagsapit ng 1914 nang ang industrial na production ng Great Britain ay bumaba sa 14% habang tumaas naman ang sa Germany sa 14.3%. Sistema ng alyansa, pagtatag ng Triple Alliance. Ang Triple Alliance ay binubuo ng Germany, Austria, Hungary at Italy. Nabuo ang Dual Alliance sa pagitan ng Germany at Austria-Hungary noong 1879 kasunod ng Kongreso ng Berlin noong 1878. Ang pagsali ng Italy noong 1882 ang bumuo sa Triple Alliance. Mga labanan sa unang digmaang pandaigdig. Ang unang digmaang pandaigdig ay labanan sa pagitan ng Central Powers at ng Allied Powers. Noong nagsimula
ang digmaan, ang Central Powers ay binuo ng Germany, Austria-Hungary at Italy, habang ang Allied Powers ay binuo ng France, Russia at Great Britain. Ang pangunahing pook ng labanan ay ang kanluran at silangang Europe at ang mga karagatan. Noong 1914 sa Western Front, tumulak ang mga German sa Belgium para maiwasan ang mga kuta or fortifications na itinayo sa haba ng hanggahan sa pagitan ng France at Germany. Dahil dito, pumasok ang Great Britain sa labanan dahil ito ang tagapagtanggol ng neutrality ng Belgium. Nang nilusob ito ng Germany, nalabag ang Belgian neutrality. Sa bilis ng pag-abante ng pwersa ng Germany, napilitan ang pamahalaan ng France na umatras mula Paris patungong Bordeaux. Ang kauna-unahang turning point ng digmaan ay ang labanan sa Marne. Dito, matagumpay na napaatras ng mga French ang German forces hanggang sa River Aisne. Nasira nito ang timetable ng mga German batay sa Schlieffen Plan. Dahil hindi nila kaagad nasakop ang Paris, napilitan ang mga German na lumaban sa dalawang battlefront, ang sa Western Front laban sa France at sa Eastern Front laban sa Russia. Dito rin nagsimula ang trench warfare kung saan humukay ang mga sundalo ng mga trench o ditch upang magsilbing taguan o kublihan. Ang trench warfare ang naging pangunahing katangian ng labanan sa Western Front. Ito ang nagwakas sa War of Movement. Noong 1915, walang malinaw na nanalo sa labanan sa Western Front. Ang pagkilos ng mga tropa sa mga trench ay nagsusukat sa ilang yarda o ilang talampakan lamang sa harap ng napakataas na bilang ng mga nasasawi. Dito unang ginamit ng mga German ang kauna-unahang chemical weapon, ang cyanide gas. Ito ang kanilang pagtatangkang tapusin ang stalemate sa Western Front. Nagpatuloy ang paggawa ng iba pang mga chemical weapon at nagpatuloy pa rin ito hanggang sa kasalukuyan. Sa Eastern Front, inilunsad ng Allied Powers ang Gallipoli Campaign bilang pagtatangka na matulungan ang Russia. Ang layunin nito ay ang buksan ang mahalagang supply line patungong Russia upang matulungan itong makabangon mula sa pagkatalo nito noong simulan ng digmaan. Sa harap ng pagkabigo sa Gallipoli at sa desperadong posisyon ng Russia, kinumbinsi ng Allied Powers ang Italy na iwan ang Triple Alliance at lumaban para sa kanilang panig. Pinangakuan ito ng mga teritoryo pagkatapos ng digmaan bilang kapalit ng paglusob nito sa Austria noong Mayo 1915. Noong 1915, gumamit ang mga German ng mines at submarine warfare sa harap ng napahina nitong posisyon sa sea front, dala ng pagkawasak ng mga surface vessel nito. Noong Abril 1915, pinalubog ng mga torpedong German ang Lusitania, isang luxury liner. Pinaalab nito ang galit ng Allied Powers kasama ang United States. Ang turing sa Lusitania ay isang neutral vessel na pinuntirya ng mga German. Noong 1917, natapos ang digmaan sa Eastern Front sa pag-atras ng Russia mula sa digmaan. Noong Nobyembre ng taong iyon, hiniling ng mga Bolshevik ang kapayapaan at pumirma sa Tratado ng Brest-Litovsk. Sa kasunduang ito, winasakan ng Russia ang pakikipagdigma sa Germany at ang mga kakampi nito. Isinuko nito ang 1/3 ng mga bukirin nito, 1/3 na populasyon, 2/3 na coal mines, at 1/2 ng heavy industries nito. Ito ay nangangahulugang ang buong pwersa ng Germany ay maaari ng tumutok sa Western Front. Subalit sa huli, hindi rin ito nagkaroon ng malaking tulong para sa Germany dahil noong panahong ito, ang US ay nakasangkot na sa digmaan. Noong 1918, inilunsad ng Germany ang kanilang Spring Offensive bilang kahuli-hulihang pagtatangkang mabago ang
direksyon ng digmaan sa kanilang pabor. Nakarating ang German forces hanggang 40 miles ng Paris, subalit inilunsad naman ng Allied powers ang kanilang kontra-opensiba na nakapagpaatras sa buong linya ng mga German. Sa pagkakataong ito, humiling ang Germany ng tigil putukan. Ito ang nagtapos sa unang digmaang pandaigdig. Noong mga huling araw ng digmaan, lumaganap ang isang nakamamatay na sakit at tinamaan ang mga napakaraming mga sundalo na laban sa digmaan. Nakilala ito bilang Spanish flu at mabilis itong naging pandemic. Habang ang virus ay hindi naman nagmula sa Spain dahil ito ay neutral noong digmaan at hindi nasakop ng wartime censorship. Dito unang naiulat ang outbreak noong huling bahagi ng Mayo 1918. Itunuring ito na pinakagrabeng influenza pandemic sa kasaysayan. Ang bilang ng mga nagkasakit dahil dito ay umabot sa 500 million at ang mga namatay ay umabot sa 50 million sa buong mundo. Ayon sa Encyclopedia Britannica, mas maraming mga sundalong Amerikano ang namatay dahil sa 1918 flu kaysa sa mga labanan sa digmaan. 40% ng hukbong pandagat ng US ang tinamaan ng flu, habang 36% ang kanilang army ang nagkasakit. Ang pagkilos ng mga sundalo patungo sa iba't ibang bahagi ng mundo sa mga punoong barko ay mga tren ay nakatulong sa pagpapalagan ng nakamamatay na virus. Mga treaty para sa kapayapaan. Si President Woodrow Wilson ng US ang nagbigay ng blueprint para sa mga treaty para sa kapayapaang binuo upang wakasan ang digmaan sa pagitan ng Allied powers at Central powers. Noong Enero 1918, itinakda ni Wilson ang mga prinsipyong magsisilbing batayan para sa kapayapaan sa mundo. Ito ay nagpapaloob sa kanyang 14 points. Ang una sa mga prinsipyong ito ay ang self-determination. Kinikilala nito ang karapatan ng mga national group na piliin ang kanilang sariling tadhana bilang isang lahi sa larang ng political status at affiliation. Pangalawa, inihain ni Wilson ang ideya ng peace without victory. Ito ay batay sa paniniwalang ang tunay na kapayapaan matapos ang digmaan ay maaari lamang makamtan kapag ang lahat ng bansa ay mapakitang tunguhan sa paraang makatarungan at walang kinikilingan. Tinutulan nito ang ideya ng pagpataw ng parusa sa Germany dahil naniniwala si Wilson na mag-iiwan lamang ito ng pamana ng pagmungkahi na maaaring magbigay daan sa paghihiganti sa hinaharap. Pangatlo, isinulong ni Wilson ang pagdidisarma or disarmament batay sa paniniwalang ang isang armadong mundo ay lumikha ng takot at panganib na maaaring humantong na naman sa digmaan. Sa pamamagitan ng pagdisarma sa mundo, nais niyang bawasan kung hindi naman maalis ang persepsyon ng panganib na maaaring humantong sa paranoia. Pang-apat, itinulak niya ang makatarungang pagtrato sa mga colonial people. Mga bunga ng unang digmaang pandaigdig. Bago tuluyang nahinto ang putukan at tumahimik ang mga pook sa labanan, 8.5 milyong mga sundalo na ang mga nasawi. 22 milyong tao ang mga nasugatan at 18 milyong sibilyan ang namatay dahil sa tagutom, sa sakit at sa patayan. Lumaganap ang pagkawasak ng mga ari-arian ng pagyari, paggawa ng pagsasaka at ng pag-aantala ng kalakalan at iba pang mga pang-ekonomiyang gawain. Ang inflation o tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin ay naging malubhang suliraning nagpanatili ng kahinaan at kawalan ng katatagan ng mga bansa. Lalong lumakas ang nasyonalismo, lalong-lalo na sa malaking national minorities na nanatiling nasa ilalim ng pamumuno ng mga dayuhan.
Ang irredentist movements ay nagsikap na ang mga teritoryo kung saan naninirahan ang mga minority group ay masakop ng sarili nilang mga bansa. Hinikayat ng kanilang mother countries ang mga minority group na ito na isulong ang kanilang mga interes. Sa kabilang dako, ang German nationalism ay napaalam ng kahihiyang dulot ng kanilang pagkatalo at ng pagnanasang itama ang mga maling ginawa sa kanilang ng ibang bansa. Nag-iwan ng mapait na pamana ng pagkamuhi sa mga German ang war reparations na ipinataw sa kanila ng Treaty ng Versailles. Naging mabigat na pansanin para sa Germany ang reparation payments na ipinataw rito sa harap ng hamon maibagong muli ang kanilang bansa matapos ang digmaan at ang mataas na antas ng disillusionment at discontentment ng kanilang mga tao. Bagamat tumupad ang Germany noong una, pagdating ng 1931, itinigil nito ang pagbabayad ng bayad pinsala. Dahil dito, napilitan ang Allied powers na wakasan na ang lahat ng reparation payments ng lubusan sa pamamagitan ng Lausanne Agreement na pinirmahan noong 1932 habang napagaang suliranin sa kakayahan ng mga bansang may utang sa US sa makapagbayad. Nagalit ang Great Britain at ang France sa Germany dahil ang hindi nito pagbabayad ng bayad pinsala ay nangangahulugan sila ang mga naang babalikat sa kanilang obligasyon bayaran ang kanilang utang sa US. Sa pagtatapos ng digmaan, nagkaroon ng pagkakataon sa bagong simula ang mga teritoryong matagal nang nasa ilalim ng pamumuno ng mga dayuhan. Ako po si Prichio Balidis po at sana meron kayong natutunan mula sa akin ngayon. Bye-bye!